Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron po tayong pinakabagong weather update sa magiging lagay ng ating panahon at sa patuloy nating minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At alamin din natin yung mga lugar ngayon na apektado ng lumalakas na habagat. Ngayong araw ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, huling namatan si Tropical Storm Bising sa layong 445 kilometers ng west of Basco, Batanes. At taglay nito ang lakas ng hangin na pumapalo sa 90 kilometers per hour malapit sa sentro nito at may pagbugso ito na umaabot sa 115 kilometers per hour. At itong si Bagyong Bising mga kabayan ay patuloy na kumikilos pa north-northeast sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. So mabagal po siyang kumikilos palayo ng ating bansa. Dahil kay Bagyong Bising at ang tron nito o extension nitong bagyo ay patuloy na naapektuhan nito ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon, lalo na ang area ng Batanes at Babuyan Islands. Sa ngayon ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan sa mga lugar na ito na may mga malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan lalo na sa buong hapon. Mag-ingat po tayo dyan dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, mataas ang posibilidad ng banta ng mga flash floods at landslides lalo na sa mga bulubunduking lugar. Samantala patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat na hinihila ngayon ni Bagyong Bising sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at ang lalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon, kabilang din ng Western Visayas, pinag-iingat natin ang mga lugar na ito dahil sa pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya tulad po ng palagi nating paalala, palagi po tayo na maging alerto dyan dahil posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung nagiging sunod-sunod ang mga pag-ulan sa mga nabanggit nating mga lugar. Maulang panahon din ang inaasahan natin dyan sa mga kapatid natin sa bahagi ng Ilocos Region, Bataan at sa may Zambales na may mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, dulot pa rin ng habagat, kaya posible rin itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa natitirang bahagi ng Visayas at sa Bicol Region, asahan ng partly cloudy to cloudy skies na may mga pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Kahit hindi kasing lakas ng mga nakaraang pag-ulan, ay maghanda pa rin tayo sa posibleng pagbaha, lalo na kung magdudulot ito ng mga severe thunderstorms. Alright, update naman tayo sa minomonitor nating bagyo. So kung titignan natin ngayon sa ating satellite animation mga kabayan, makikita natin na mas lumalawak pa ang lakas ni Bagyong Bising. Ibig sabihin niyan, there's a strong indication na mas lalakas pa ito in the coming hours. Ayon sa latest potential cyclone forecast, mananatili muna si Bising sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero may posibilidad o may chance na mag-recurve o bumalik ito sa loob ng PAR bukas o pagsapit ng Monday. Pero kahit wala siyang direct effect ngayon sa kalupaan ng ating bansa, hinahatak at pinalalakas naman ni Bagyong Bising ang umiiral na southwest monsoon o habagat na siya ngayon nagdadala ng malalawak na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. As of now, bukod kay Bising, wala pa tayong namomonitor na ibang low pressure area hanggang sa susunod na 3 araw. Pero posible po na may mabuong sama ng panahon sa loob ng ating area of responsibility mga kabayan sa mga susunod na linggo. Kaya mahalaga po patuloy tayo na mag-monitor sa magiging development ng mga weather system na ito. Manatiling ligtas at maging alerto sa lahat ng oras lalo na ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na maulang panahon. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.